Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, tingnan natin ang mga paunang mensahe para sa inyo. We have the Lover's energy. Ayan, so sa Lovers, this is conflict. No? May conflict dito between you siguro and your person, between you and kaibigan, between you and kapamilya. Kasi yung conflict na to, this is not necessarily sa romantic relationship nyo lang. This could be in other areas then, you know, other categories nung relationships. So, baka pagdating naman sa marriage ninyo, no? Kung married na kayo, baka meron ditong pag-aaway talaga. Maaring may talagang hindi kayo pag-uusap na nangyayari, baka meron kayong mga bad choices together, maaring ganun, no? Kaya maaring yun ang pinag-aawayan ng iba sa inyo. We have Five of Swords in reverse. Yan. So, wow. Kung meron kayong conflict dito, meron kayong compromise. So, napakaganda, ba? Diba? Kasi maaring, oo, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan ng person ninyo. Or kung sino man. Baka kamag-anak ninyo, kapatid, or kung sino man, kaibigan, ano. But, masusolusyonan nyo agad yan. Kaya napakaganda, ba? Diba? That you are going to find the solution to the conflict right away. So, ngayon, meron din reconciliation na magaganap, 'di ba? So you're definitely moving on from that stressful situation na may pag-aaway, pero ngayon maaring napapag-usapan or mapapag-usapan, kaya you are going to come up with a peaceful resolution. So napakaganda. We have Four of Swords. Ayan. So, napagod kayo, Cancer, no? Kailangan ninyo na mag-rest. Kailangan ninyo na mag-relax sa ngayon, mag-contemplate kayo. At maaaring isa yan, ano, sa naging rason kung bakit din kayo nag-come up with a good or peaceful resolution, kasi nakapag-isip-isip kayo ng maigi. Na kapag muni-muni kayo, na pag-nilay-nilayan ninyo ang inyong sitwasyon, kaya ngayon, nandito kayo sa sitwasyon na magbabati na kayo, no? You are going to experience peace, you are going to recuperate, and you're able to rejuvenate. Kaya siguro mas nakabalik kayo sa balanse, mas nakapagpahinga kayo, kaya mas maganda ang inyong pakiramdam. We have Page of Cups. Ayan. So, this is freshness, no? This is freshness. This is about offers din siguro dito, no? Na maaring regarding opportunity, baka sa trabaho, baka may offer ng investment or offer ng business partnership, yung mga ganon, no? Anything is possible dyan na yan ay ikakatuwa ninyo. There could be also invitation, no, for social gatherings for some of you. Kaya maaaring may imbitahan din kayo dyan na kung sino man, kaibigan ninyo, kamag-anak, at trabaho, no? At kayo ay may imbitahan sa mga okasyon nila. We have Death energy. This is pagbabago, no? Merong napipintong pagbabago sa buhay ninyo. At maaring yan ay doon dahil sa pag-aaway. So, ngayon, since kayo'y magkakabati na, so maaring magbabago na din ang inyong samahan, no? For the better. Maaring since ngayon may bago kayong chance, no? Para magkaayos muli. Kaya eto, so siguro talagang babaguhin nyo na din ang pakikitungo ninyo sa inyong person or sa kung sino man ang makakabati mo ngayon. So maaring mas magiging sensitive ka na rin ngayon sa nararamdaman ng iba, yung gano'n, no? For others of you, you know, this is going to be the end of a cycle for some of you. This could be the end of an era, no? Kaya maaring meron talaga kayong mga pintong isasara dito and you are going to welcome newness. Merong mga old ways, old patterns na i-release kayo at magsisimula kayo ng bago.
What else? We have the Magician. Yan. Speaking of bago, the Magician energy is a new beginning. This is number 1. This is new beginning. So, magsisimula kayo dito ng bagong phase, no, sa buhay ninyo. This is manifestation energy. Kaya kung ano siguro yung gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo, kung ano yung gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, ine-envision ninyo, maybe you are going to work on it sa ngayon. Maybe you're going to take extra time and attention sa ngayon, para dito, para magawa ninyo kung ano man itong minimithi ninyong gawin. So, kung dati nagdadalawang isip kayo, kung dati nagpo-procrastinate kayo, ngayon you are going to focus on that. We have 6 of Pentacles. Ayan. So, Cancer. This is generosity energy. No? So, siguro kung ang iba sa inyo meron ditong kulang. No? Meron kayong kulang sa pera, meron kayong financial struggles, no? Kung yun ang problema ng iba sa inyo, huwag kayong mag-alala kasi magkakaroon kayo dito ng financial support. Magkakaroon kayo dito ng financial aid or may mga financial blessings na dadating na hindi natin alam kung saan ito manggagaling. But windfall of money might happen, 'di ba? Sa buhay ninyo sa ngayon at ang tawag dito, mapupunuan ninyo kung ano man ang kulang, no, sa inyong budget, yung ganon. We have 6. Wow, another 6. So, this is 6 of Swords. So, meron tayong synchronicity dyan. Meron tayong dalawang 6. So, I suggest you please look up for the meaning of number 66 for more guidance po. Marami pa kayong mababasa dyan na magiging gabay ninyo sa inyong mga sitwasyon sa ngayon. So, dito, transition din ito, no? Sa 6 of Swords, this is also transition, this is also change, this is also moving on, and you are closing doors as well dito, no? Something na hindi na nakakatulong sa inyo, something na unhealthy para sa iyo, toxic na ang effect para sa iyo, you are going to leave that behind you. No? Maaring may travel energy din dito. Maaring you're going somewhere, you're going to travel, no? At baka meron ditong relocation na maaring maganap sa inyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.